Sa kabuuan po ng ginawa naming spirit questing, ay nilibot namin ng kabahayan mula dito sa ibaba hanggang buong itaas. At isa-isa rin namin pinasok ang bawat kwarto. Dito sa kabilang bahagi sa may corridor, meron po akong nakita o naramdaman na parang image o spirits ng isang babae. Then, meron kaming pinuntahan na isang room na kung saan nakalagak yung kanilang mga imahe o mga santo at merong isang aparador doon na medyo mabigat na possible ito po ay isang open portal. Meron naman pong isang spot o isang area na hindi ko na sinadyang puntahan, yung CR nila sa bandang likuran ay hindi ko na po pinuntahan dahil unang-una yung mga kasamahan ko po ay baguhan sa ganitong ginagawa o medyo ayaw ko po na baka biglang magkaroon ng disturbance para sa kanila dahil ramdam ko po na medyo mabigat yung area. Dahil ang purpose naman po ng aming ginagawa ay i-tour sila at bigyan ng pointers. So, meron din pong isang room dito na kung saan si Sir Pablo TV ay pinabalik ko sa nakaraan upang ipakita sa kanya ano ba ang nangyayari dito sa bahay na to. And yun, siguro po siya na yung makakapagsabi ano ba talaga ang naranasan niya. Tapos lastly, yung isang room na medyo malaki at merong magarang kama, dito po ay nakakita ko ng isang image ng lalaki. Natingin ko siya yung prominenteng nagmamay-ari nitong bahay. At yun, so pagkatapos noon, gusto ko silang kausapin, nag-attempt ako. Gumamit ako ng application, no, yung ABP, para makakuha sana ng sagot sa kanila. Kaya lang, nakita ko sila na nakaabang o nandito sa harapan ng table kung nasaan yung aming Ouija board. So, I presume na mas gusto nilang makipag-usap gamit ito. Kaya, yon, inantay ko na lang sila at tinapos namin yung aming pag-spirit quest at sinimulan ang Ouija board. So, magandang gabi po muli. Ito na po yung last part ng aming spirit questing. Mag-a-attempt kami na maglaro ng Spirit of the Glass. Kasama ko pa rin po sina Pablo TV at saka si Nibram Dakel. At sila po yung The Nightcrawlers. So dito po sa gagawin natin, bago po namin to simulan, bigyan ko muna po kayo ng konting trivia tungkol sa Ouija board. Actually, ang Ouija board po ay unang ginamit ng isang medium para pagtawag ng kaluluwa. Alam niyo kung bakit Ouija yung naging pangalan niya? Kasi mismong nung nag-attempt ng communication, itong medium na to, ay ito yung mga letters na binuo niya. Yung salitang Ouija. So, whether may ibig sabihin ito o wala, ginamit niya to bilang pangalan kasi tinanong niya ano ang itatawag ko sa iyo. So, ito po. The next time na ginamit po ang Ouija board ay nung panahon ng giyera. Ginamit po ito dahil sa dami ng mga namatay. Itong pamilya ng mga namatay ay masyadong nalulungkot. So, again, nag-ask sila ng tulong ng mga mediums at ginamit muli nila ang Ouija board para makipag-communicate sa kanilang mga yumaong kamag-anak. So, ngayon, yun din po ang gagawin natin at i-attempt po natin na makipag-communicate kung sino man o ano man ang mga spiritong narito sa paligid natin. Yun nga lang po, hindi po tayo gagamit ng tinatawag na planchete or planchet. Popular sa Pilipino, yung glass. So kaya tinatawag dito sa atin to na Spirit of the Glass, pero same pattern po. Ito pa rin po yung sun and moon pattern ng Ouija board. Okay? So, bago kami magsimula, gusto ko muna yung complete silence and let's start with the ritual. Ako yung si Estrella Barrios, caretaker dito sa bahay na ito. Ang may-ari na ito talaga si Crispina De Leon Sempio, kauna-unahan. Ang pangalawa, Elvina De Leon Lipana. Pangatlo,
Manuel de Leon Lipana and Maria Elena Rustia, magkapatid yung dalawa. Ngayon, dito may naririnig kami dito sa itaas na lumalangit yung sahig, miski na walang naglalakad. At pagkatapos, meron kaming nakikita yung mga apo ko na babaeng mahabang buhok, nakaputi. Natatakot nga silang makyat dito sa taas kasi takot sila. At meron daw ata silang parang may anino na lumalakad. Hindi naman, paglingon nila, wala naman. Saka dun sa bintana raw may nakadungaw. At pagkatapos, yung aso umaalulong. Ganun lang. Yung Last Supper naman, ayaw nilang walang ilaw. Parang naglalakad pagka walang ilaw. Yung Last Supper, ginawa yan sa ibang bansa, yung muka. Yung katawan, dito sa may Hidalgo, sa may Quiapo. Yun dun. Tapos ata nung panahon ng Hapon, sila nagkakagulo, dinala ata diyan sa Biak na Bato. Doon sila tinago. At saka ang alam ko, yung De Leon, doon tinago ata yung kayamanan nila sa may likod ng 12 Apostoles. Kasi butas yun Hindi nakuha yung kayamanan nila. As above, so below. As within, so without. Sa punto pong ito ngayon, ay nag-aalay ako ng panawagan sa mga espiritong naririto. Kung nais po ninyo makipag-usap sa amin at meron kayong nais na sabihin, ito po yung pagkakataon na sana ay makipag-usap kayo sa akin at malaman namin ang inyong mga kahilingan. So, ilapat natin yung kamay natin dito. Sir, ilagay lang po yung kamay. So, para po sa kaalaman ng mga nanonood, nakadikit lang po yung mga kamay namin dito. At kapag nagsimula na po tayo, hayaan lang po natin mag-flow ang energies. Kung saan dalhin, susundan lang natin. Guide lang po natin yung kamay upang hindi mabuwal ang baso. Okay. Sa puntong ito, ay nais kong tawagin ang espiritu na naririto sa bahay nito upang makipag-usap sa amin. Gamitin niyo po ang baso at ang board na nandito. Pwede ko po ba kayong makausap? Kung narito na po kayo, iparamdam niyo po sa amin ang inyong presensya. Iparamdam niyo po sa buong paligid ang inyong presensya. Lalo-lalo na sa aking mga kasamang naririto. May nakikita ako sa likod ni Sir, sa parting likuran ni Sir. Sir, kumusta ang pakiramdam dyan sa likuran mo? Mabigat. Malamig yung yung kamay ko. Yan. Parang nacho-choke. Yan. Okay. Choking. Presence. So may presence tayo dito. Sir, kaya pa yung choking? Kaya naman? Sino ka? Sino ka?
Nag-start siya with letter T. Anong pangalan mo? Simula sa letter T. Ayan na, sir. Ayan, sir. Ayan na. Ramdam mo, sir? Yung puso Oo, mo yun. ano, Nakangata pa yun. Ayan. Ayan po. Parehas. Ramdam niyo yung tingnan mo yung galaw ng kamay ko. Nakaangat naman. Letter T. Ano po ang pangalan ninyo? Pwede niyo bang sabihin sa amin? Gamitin niyo yung baso. Pagalawin at itulak kung saan man ito pupunta. T. G. T. G. Tuloy niyo po, sabihin niyo sa amin kung ano ang pangalan niyo. May gusto po ba kayong iparating? Sino ka na naririto ngayon? T. G. T. G. Ano ang ibig sabihin ng TG? Sabihin mo sa amin. Ano ang ibig sabihin mo sa TG? T. G. Ano pa? Ano pa ang gusto mong sabihin? Sabihin mo ng mas malinaw. Gusto naming malaman sino ka o ano ka. May huminga. Narinig mo? May huminga dito sa likod ko. Ganun. May gumanon. yung bigat yung ano eh. Ano po ang pangalan ninyo? Sino po kayo? T. G. Bakit TG? Ano po ang ibig sabihin ng T. G? T. G. E. T. T. G. E. N. D. Alamin natin kung ano mamaya yan. Sandaan nyo lang yung Paglit na. sir, kumagaan talaga siya. T, G, E, at D. Ano po ang ibig niyo sabihin? Ay! May umitik sa'yo? Sa akin ano parang Ito na, oh. aircon yung dito eh. Oo. Parang T, G, O, T, G, E, D, O. Pakitandaan natin para may sulat natin mamaya at aalamin natin. Ngayon, huling tanong. Alam ko kung ano ka. Alam kong hindi ka tao na naririto ngayon. So ano ba ang gusto mo? Pakakawala na kita o hindi? Nagbibiro ka sa akin eh. Alam ko kung ano ka. Binibiro mo pati yung mga taong naririto. Pakakawala na kita. Maaari ka nang umalis. Maangat to. Ano pa ang gusto mong sabihin? Tinugulo mo kami, ayaw mong gawing malinaw yung sagot mo. Ano ang ibig sabihin ng mga letter na T, G, D, and O? May gusto ka pang sabihin? Sabihin mo na. Ngayon na. Amoy posporo. ang susunog. Okay?
Sir. Teka lang ha. Walang bibitaw, walang bibitaw. Walang bibitaw. Huwag niyong bibitawan yung glass. Amoy. Ikakat natin yung communication. Sir, bitawan niyo na. Dito ano? Bitawan niyo na. Okay. So, yun po. May dahilan po kung bakit bigla naming tinigil. Unang-una, pare-parehas kaming may naamoy. Alam mo yung amoy ng nasusunog? Parang may posporo or something like. Ako namin ko eh. Lakas bro. Parang Hindi ko yung. alam kung dito galing. Hindi Dito eh. Pero dito siya. Kumano siya. Sa akin namin ko dito. Amoy siya ng nasusunog. Nandito. Wala Hindi namang naman sa akin dito kanina. may pumitik. Yung nag-start pa lang tayo. Alam mo yung bukas ng rep. Yun na, gumano na dito. Itong part na kami, baba na kagad. So, Mapakali kasi. sabihin ko sa inyo kung bakit ko itinigil kasi we encounter another entity. Okay? So, tandaan nyo yung mga letters na sinabi nyo. T, T, G, G, N, D, D, N. E, N, O. Yan na. Yan na naman yung amoy. Yung nasa likod ko, sa red, ano ba yun? Nandiyan pa rin ba? Siya yung gusto sana makipag-communicate kaya lang may naunang pumasok. So, hindi naman natin pwedeng tanggalin yung nandito at papasukin yung iba. Okay. So, pansinin nyo, when you apply kasi ng ganito, you have to welcome both as above, so below. Sabihin, nagbubukas tayo ng dimension both above and below. So, nagkataon, ang unang dumating is the creatures from below. Diyan dito. Ha? Ba't biglang sumating dito? Yan. Yun yung reason. So, may nakatagong lihim yun. So, hindi Parang natin... sa pang-amoy ko, nasusunog na sinain na hindi ko maintindihan. Pero hindi. Wala namang nasusunog na sinaing. Tsaka bigla lang, di ba? Bigla. Alam mo yung biglang dumaan lang na gano'n sa ilong mo. Yung para kang nagbukas ng posporo Parang posporo na na binuksan, sinindihan, tapos biglang pinatay. So, ganun yung amoy. Wala. Lighter yung pinansindi natin, tapos yung kandila ay nakabukas na. May kasama ba tayo? Okay. Kaya mo sila dyan. May gustong i-reveal yan. Problema natin, hindi tayo pwedeng mag-reveal ng anything against the place. So that's the danger of it. Hindi natin pwedeng Pero i-scrambled nyo yung letter na pinigay niya. Tapos kapag mina-form kayo, I assure you, hanapin nyo sa Google and may corresponding name ito for a demon. T, G, TGD ba? TGDE? E, Hindi ko ano eh. TGD, O, T, O, T, G, D, Hindi ko naman E, ano. and O. N, O yung huli niya. Ito siya nagpunta una, T, G, Gumit na sa dito eh. dito, D, Oh, de. tapos O. TG. Pag yan ay ini-scramble mo or inano mo, may mabubuo kang pangalan. God. Magalo eh. Diba? Kita mo, Tignan kita eh. Binibigat ng binibigat. bumibigat. As, Bigat. Hindi, mabigat yung dito. Di kaya sumakit yung ano namin. Kasi hindi namin talaga dinadampi eh. ako nga, pinipilit ko naman. Nakamay na ako eh, kasi Nakaganyan ako. Inaangat ko dito para hindi nila masabi na may Kaso- force. Naramdam mo bro, gumaganon siya oh. mangat nga eh, yung dito, yung ganyan. Kaya nga, hindi naman basta, kunyari ako isang kamay. Dali lang eh. Tatlo pa tayo eh. Mga ganun eh. Okay. So, may ballpen ako dito. May letters T,
G, D, D, N, E, and O. N, O. Ayan ha. So, hindi natin makakabuo tayo dyan. So, which is T, Yo, so, yan yung possible na mabuo, di ba? So, alin pa yung possible mabuo? Pwedeng G, E, O, D, ano pa nawawala? Ano pa yung nawawala na letter? D. Hindi kaya yung mga syllable na yan, yung kada letter, yan yung nandito na nagsasalita. Pwedeng ganon, pero ang concern ko kasi is yung biglang nagpaamoy. Tapos ikaw, umpisa pa lang nakaramdam ka ng tightening, dryness ng throat. So di ba sabi ko sa inyo kanina, pag may ganon, mayroong demonic sa paligid. So nangyari na yun, umpisa pa lang, kaya lang hindi pwedeng Nipigilan ko eh. ikat agad kasi magkukulang ng hahawak sa glass. Maangat yung ito, tapos may bigat to. Tignan mo itong ano, T-O-D-E-G. Tapos demons, lagyan mo. Or towed. T-O-E-D-G. May mga pagkakataon kasi na kailangan mong tigil dahil baka makadisturb tayo ng sobra kapag makapag-conjure tayo. Makalabas sila dito. Yun ang reason kung bakit kinat ko at sinarado. Kinat ko yung connection ninyong dalawa, pansin mo. Kinat ko ng dagger para wala kayong connection dun sa natawag. So yun yung ano. Sure ako meron yan. Hindi po pwedeng wala. Connected with the demon family. T-O-E-D-G nga ang ano mo, sir. T-O-E-D-G. T-O-D-E-G. E-D-G. T-O-E-D-G. Tapos lalagyan mo lang ng demons palagi sa ano, sa dulo. Para Marami. Closest. Hindi siya yung ano eh, pero closest name na type mo na nandun yung mga letters na nakuha natin. Pero parang lumalabas yung pangalan ko, parang hindi ko alam kung parang mga boss niya nanay, pero mga demons din. Yes. Parang may mga ano eh, may mga hindi siya yung talagang, parang may mga tuldok na mga Arab, mga ano, yung iba yung pagkakapronounce yung mga, Oo. hindi, nakaano kanina, Jabot, tapos ano ba, T.S., no, yung mga devil's name, yung mga ano, pero Yes. mga ganyan. So, very rare itong na ano natin. Pero ang malalaman, ang mahalaga dyan is ilalabas namin yan ano. Kasi kung ano yung nakita natin na dapat associated siya with fire. Yun yung palatandaan. Dito kasi, dito siya ni-stuck eh. Sabihin, connected, pumunta siya dito sa gitna nito, sabihin kasama yung dalawang letra. So, dito siya, T, G, D, E, and O. Ito siya nagpunta, nag-stop dito sa O dahil dito ko na siya kinat eh. Kasi doon yung time na biglang umamoy yung amoy-apoy. Pero kanina nakita ko gumagano talaga. Gumaganon eh. Maangat eh. Yun nga, kaya nga inano ko kasi ang tendency is gusto niyang makawala. Paano Hindi yung ako makakilos na maayos kanina kasi parang ay nilalabanan ko yung kaba ko. Gusto niya kasing lumabas, kaya nung yung time kasi yung pag-amoy, ibig sabihin, physically present na siya. Present na siya physically. Nandito na yung scent niya eh. Kaso, connected siya dito. Bounded siya dahil dun sa conjuration na ginawa ko, bounded siya to answer
magstay dito sa glass. So ito yung glass, itong glass na to ang magiging doorway niya para makalabas dito physically. Kaya Kinat na natin. kaya ako kinat kasi dahil yung sa amoy. Kaya ako tinanong ko kung naamoy nyo rin. Sabihin, kung naamoy ninyo, pare-parehas tayo. Meaning, nandyan siya, present. Tsaka sakto yung kinat Malakas, mo. no? Medyo natatakot na rin ako kanina, bro. Kaya lumalakas na siya. Pansin mo, inaangat na niya yung baso. Yung baso. Nakaganyan nga lang ako. Ako nakaganyan eh. Nakatawa, di ba, kanina? Sabi ko, Nick, ito, umano ka. Kasi, Nakaganyan ako eh. Kaya ako ginaganyanan kasi nga baka Gusto ko nang gumanto. sabihin nila, baka kasi nakadiin ako dito. So kaya nilalagay ko dito yung kamay ko para walang force. Ang problema, umaangat siyang ganun. Unang pagtawag niyo pala, parang yung bukas na rep na, nandito. Dito sa kamay ko, di ba? Ganyan. Ito, may lamig. Malamig Oo, dito. Meron, bro. Oo. Kasi nga, sa simula kasi, the right process kasi is you have to learn to conjure both above and below. So since I don't know kung bakit siya yung dumating, may connection ba yun sa lugar, hindi pa natin masasabi sa ngayon. Sabi. Entities of pure evil. See? Naamoy nyo naman, di ba? Yung amoy ng posporo. Kung tinuloy ba natin, pwede na ba siyang umabot sa physical? Pwede, kasi naamoy na eh. So pwede siya. Naglalabas siya ng ano. Ng scent, di ba? Scent. May amoy na siya eh. Meron siyang parang nandito na siya ng... The next thing he would do is to find an avatar. Hahanap na siya, nasasaniban niya. Which is, tama na yung stop kasi Yun na mismo. ano na ako eh. Nadadry na yung lalamunan mo, ibig sabihin. Umpisa pa lang, Umpisa pa lang, parang ano na ako eh. Parang machochoke ako eh. yun, that's it. Di ba, bago tayo nag-start, winarning ko na sa inyo yun. Kapag nakaramdam na natutuyo na yung lalamunan. So, hindi mo mapapansin, parang aligaga sa paligid natin. Parang, Hindi naman ako pero parang niyuyugyug ako nung una. Nasa likod mo kasi, merong isa sa likod mo. Actually, yung nasa likod mo, ang iniintay ko makipag-communicate. Kasi merong babae sa likod mo kanina. Babae, ano ba to? Ngayon din gusto ko rin malaman sir. Gabay ba yan or talang nasunod sa akin o taga dito siya? Taga dito siya. Siya yung taga rito. Siya yung gustong makipag-communicate sana. Problem is, mas malakas yung dumating. Oo, Hindi sila pwedeng maki-intervene. Ganon. So, conclusion. Sa tingin nyo, safe ba na basta laruin ang spirit of the glass kung wala kang proper knowledge? hindi. Ako personally sa akin sa mga viewers ni Sir Ed, hindi siya talaga safe talaga kung wala kang, hindi siya basta-basta eh. Delikado lalo kung walang alam yung gagawa niya. Hindi siya laruan. Kailangan yung magiging kasama niyo, katulad kami, kampante ni Pedro Pablo TV kasi si Sir Ed kasama namin. Pero pagka yung iba, hindi kami talaga papayag na first time namin parehas eh. Oo. Kami, Lalo kung na parang ako, maluwag natin tanggap namin na kayo yung first time namin. sa tagal namin na nag-explore at pumapasok sa mga abandon, sabihin na natin na minsan nagpo-provoke kami ng mga spirit, pero ito kasi para sa amin radical na talaga. Radical na kasi. It is something na hindi kami Gagawa. mag-i-start o gagawa. Oo. Kasi actually yung iba kasi nakikita ko, magdadala ng ganito, hahanap ng ganong lugar, tapos basta na lang makikipag-usap. So, yung problema kasi is, demons are very tricky. Masyado silang mapandaya. The only reason kung bakit hindi nila tayo madadaya is that we are protected kasi marireveal yung kanilang true colors pag sila yung lumapit. Mararamdaman natin, masisense natin. So that's why lagi prepared ako for anything. Worst comes to worst, piniprepared ko palagi yung sarili ko. Ano man yung dadating, ano man yung mangyayari, piniprepared ko. So yan, at least na-experience ninyo first hand. First time. Tapos yung amoy sunog. Yan, diba? So Parang nandito lang sa akin. parang katabi mo, imposible naman na may nagsindi ng posporo sa likod mo na hindi mo alam. Tapos yung kanina, yung ramdam mo yung parang may nag-tap sa'yo. Diba? May nag-tap sa'yo kanina. Hindi siya tap eh. Parang remember mo na sa tayo, yung parang nasa camp tayo.
na nakapikit ako. So parang yung dito sa side ko, kahit nakapikit ka, yung shadow mo may na ano. Pero dito, parang may palapit na. You know, kanina Sinasabi mo sa akin na may bumulong na sa'yo. Sa akin naman, parang may Oo. gaganyan. Yung nasa likod mo kanina is matandang lalaki. Sa likod niya is babae. Problema nga, inaantay ko sila yung pumasok at makipag-usap. Any one of them, kaya ang tanong natin, handa na po ba kayo makipag-usap? Ano pong pangalan ninyo? Diba? So, mapapansinin mo, kung tao kasi yan, dapat precise. May alphabet kang alam eh. Pero bakit wala? Bakit rumbled? Ayan, gulo nga eh. Which is very ano talaga, Nag-aagawan sila ganon kanina. talaga ang ano, Oo. ganon talaga usually ang nagiging pangalan nila. Iba. Rumble. Parang Okay. pangalan ng mga, hindi ko kasi banggitin eh, baka delikado. Yung mga, Oo. mga name nila. Mm-mm. Yung binabanggit eh, kasi, Mismo, totoo naman. Encounter ko na sila halos eh. oo, yun, yung mga, hindi ko binabanggit eh. Diba, alam naman ninyo siya rin. Kasi baka mamaya biglang, Pero kaya nga sabi ko sa inyo, I assure you na mayroong pangalan na ganun. Posibleng wala kasi dahil nagsabi. Bound kasi sila, kumbaga. ang daming name. Bound sila na magsabi ng totoo kapag nandiyan sila sa loob. Bound sila. Kumbaga, nakatali sila doon sa rules yung ginawa ko. So whether kung sino man sila, higher ranking or lower ranking, magsasabi ng pangalan. Yun. That's the true way of playing the spirit of the glass. Para po sa lahat na nag-a-attempt na maglaro ng Spirit of the Glass, ito po yung conclusion na nangyari sa amin. Una, nag-attempt kami na maglaro ng Spirit of the Glass. Kasama ko itong night crawlers. Kasama ko silang dalawa. And first time po nila both. Ngayon, nag-attempt kami at tumawag, performing the ritual. So, meron po kaming natawag, giving some alphabet letters na kapag kinumbine mo ay may mabubuo kang pangalan. Kaya lang, in the middle ay bigla ko pong ipinatigil kasi lahat kaming tatlo ay nakaamoy ng parang sunog na bagay. Naamoy ng sunog, which is very particular kapag na-encounter mo ay isang demonic entity. So, true enough, we encounter a demonic entity here at yun nga lang dahil bounded siya na magsabi at ipaalam yung pangalan niya, nalaman din po namin yung pangalan and we googled it and he exists. Nag-exist talaga siya. So, yun po. Para po sa lahat, uulitin ko, hindi po safe na maglaro ng Spirit of the Glass kung wala kang proper knowledge sa paglalaro nito. Yan po ay kayang patunayan ng ating mga nakasama ngayong gabi. Ako pala si Pedro Pablo TV. Medyo wala pa talaga ako ngayon sa sarili ko dahil hindi talaga ako naglalaro ng Spirit of the Glass eh. Marami sa atin iniisip nila na parang for fun or entertainment to. Pero nung since nag-try kami kanina, para akong hindi makahinga at parang nag-choke ako eh. So habang nagtatagal kami at nagtatanong si Sir Ed, ano-ano na yung pumapasok sa isip ko. Bigla na lang parang may lumapit sa tenga ako. Hindi ko pa rin ma-explain hanggang ngayon, parang natatakot ako. Pero yun nga, since meron na kaming protection, meron pa rin something na parang naiisip ko kung sa ibang tao. Paano pag sinimulan nila laruin to na hindi nila ginagawa yung tamang proseso nito. At papasalamat ako kay Sir Ed kasi hindi siya basta-basta lang. Kaya payo ko lang sa lahat na gusto i-try ito, huwag nyo gawin to for fun or for entertainment or talagang gusto nyo lang magpakita nilalaro nyo to dahil meron talaga kayo makakasama dito. Yan yung totoo. Kung ako tatanungin mo, ngayon lalaruin ko siya. Pero after nito, hindi na. Ayoko na. Hello, good evening. It's me again, ni Bram Dakal TV.
Yun nga, nagpapasalamat ako at karangalan namin na nakasama namin si Sir Ed. No? Marami kami natutunan. At isa lang din ang masasabi ko, no? Dahil first time din talaga ko naranasan to. Hindi biro yung hindi to isang laro. Yung maglaro ka ng Ouija, hindi siya basta-basta. So, muntikan kong hindi siya subukan. Pero dahil kampante ako, dahil si Sir Ed naman yung first time kong makakasama and then pati first time sa Ouija, ayun, kaya napapayag din ako mag-Ouija. Yun, ang masasabi ko, delikado, hindi siya laro. Hindi siya basta laruan lang na gagawin mo. Meron siya talagang kailangan na step by step na kailangang gawin hanggang sa matapos. Hindi ko makakalimutan yung dahil first time ko nga na laruin tong Ouija board with Sir Ed, no. Kikita ko yung baso halos umangat Hirap na hirap siya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. At saka yung hindi ko makakalimutan doon, yung bumigat yung yung batok tapos lumamig yung kamay ko, yung malapit dito sa glass. Tapos biglang nangamoy yung sunog. Hindi ko na malaman kung basta parang posporo, pero parang sa akin parang sunog na kahoy na sinaing na halo-halo na Yun ang hindi ko makakalimutan. So talagang hindi siya biro. Delikado talaga. Kay Sir Ed, just want to say thank you so much for giving us the opportunity. It's like a dream come true. After 3 years, na-meet na rin kita at nakausap na rin kita. And I like to say thank you sa lahat ng yung word of wisdom when it comes to exploring, dealing with paranormal. And may mga bagay na dating ginagawa ko at babaguhin ko na. At papatuloy ko pa rin, pero simula ngayon, mag-iingat na ako. At tatandaan ko lahat ng mga sinabi mo. Maraming salamat, Sir Ed Kaluwag. Sir Ed, talagang karangalan namin. Hindi ko akalain na makakaharap kita hanggang ngayon. Starstruck pa rin ako sa'yo. Kumbaga hanggang matapos itong pag-Ouija natin. Hindi ako makapaniwala na nagkatabi tayo, nakapagkwentuhan. And then nag-Ouija board pa tayo na talagang tayong tatlo. Ayan ang message ko lang talaga, Sir Ed. Maraming salamat at more power din talaga sa patuloy mo lang yung ginagawa mo rin talaga. Alam kong marami talagang tao na nakabang sa'yo at naniniwala rin. Yun lang po. Ito po si Ed Kaluwag at samahan niyo po akong muli sa mga adventure pang darating sa pag-explore sa mundo ng hiwaga at kababalaghan. At sana po may natutunan kayo sa aming mga ginawa. Tandaan po ninyo, anuman o nasaan ka man, tandaan natin, hindi lang tayo ang nasa mundo.